morning! Today is July 30, Thursday na guys. So time check tayo, mag 8 o'clock ng umaga. Katatapos ko lang magpapawis. And kailangan natin gawin kasi medyo tumataba na tayo. Hirap na tayong huminga. May hingal na. So kailangan natin mag-exercise, magpapawis every day. Ulang for today, sabay tosino. No? Ayan. Luto ako ng tosino para sa mga bagets. Sinangag ko yung kanin na natira. Hindi, meron pa tayong eto ube to. Galing sa aking ano bang tawag doon? Bilas. Asawa din siya ng kapatid ni Sweetheart. So may pasalubong kasi nakituloy yung kanyang anak dito sa bahay ng mga 1 month. Ganyan. Kasi merong OJT. Pero okay na, nakabalik na siya doon sa isang kapatid ni Sweetheart. Doon siya tumutuloy. So ngayon, ganap ko today, Thursday, mayroon akong choir practice. Parang tatingin kayo. Mayroon akong choir practice mamayang 5 o'clock. And then, need natin tapusin yung aking mga sermon na gagawin for tomorrow. Kasi after choir rehearsal, meron kaming naglilid ako ng devotion. So, twice a week yung aming practice. And then, yung devotion, twice a week din yan. Tuwing Sabado ako yun. Ako yung in charge doon. So, yun lang muna. Mag-ayos muna ako, then breakfast tayo. Ayan, nakapagpalit na tayo, guys. Parang gusto kong, kasi meron ako natikman dati nung nag-samgyup kami. Yung labanos. Although, yung iba naman talagang kumakain na nito. Pero kasi, merong natira sa sinigang. Hindi ko to kinakain ng ng may mga sabaw. Nakahalo sa sinigang o anong luto na may sabaw. Pero nung natikman ko yung parang suka lang yung kasama niya, nakababad sa suka, tapos mga maninipis na hiwa. Sarap, parang gusto ko siyang gayahin. So ngayon, nagka-idea na ako, tatanggalin ko yung hinugasan ko yung labanos na natira sa sinigang. Kasi nga hindi naman ako kumakain ng labanos sa sinigang. So, sabi ko sa mga bata, kasi yung ulam namin kahapon sabi ko, itago nila. Sabi na lang nila, then gagawa ako ng, hiwain ko siya, ibababad ko siya sa suka. Yan, and ang sarap papakin. Ang pagana, lalo na sa mga prito-prito, pwedeng-pwede siya. Tumatay yung aming internet. So, kakain na ako, tulog pa ang mga bagets. Wala naman kasing ngayon, asynchronous. Bakit may internet naman Asynchronous kasi ngayon. Patayin muna natin. Kailangan na natin ng bagong battery ng remote. Kasi bumabagal na siya. Sige, mag-ayos muna ako dito. Hihiwa-hiwahin ko yung ating labanos para meron akong masarap na side dish. Kain na tayo. So, ano bang niluto ko? Tosino, nilagang itlog, and then gumawa na ako ng, ito yung labanos na may suka. Sorry naman, maaraw. Maliwanag. Malapit kasi yung lamesa natin sa bintana, kaya maaraw. And then, sinangag. Yung aking mga bagets, tulog pa. Pero maya-maya, may gigising na rin yung mga yan. So, may langgam. Ayan. So, kakain muna ako ngayon. Thank you, Lord, sa mga blessings. Maraming, lagi kong sinasabi sa mga bagets na magpasalamat every day sa mga blessings. Kasi, di ba, maraming mga kababayan natin ang nagugutom. Maraming mga tao ang walang makain. Iniisip ang kakainin sa araw-araw. Pero, tayo ay blessed, pinagpala. Meron tayong
food sa table. Meron tayong makakain. Diba? Kahit na hindi ganon kalaki ang ating kinikita. Hindi ganon kalaki ang ating mga savings. Meron pa rin tayong mga blessings. Hindi ko alam kung saan ko kayo ilalagay. Again, may nagtanong, bakit daw parang iba yung itsura ng bahay? Itong aming tinutuluyan ngayon. Hindi ito sa amin. Ito ay provided ng church para sa mga worker, para sa mga nagtatrabaho dito. So, sinama ko yung family ko kasi from Quezon City to pupunta ako ng south, no? Dito sa may Muntinlupa. Yan. Napakalayo at mahirap iwanan yung mga bata na sila lang. Siyempre, si Mr. wala. Working na siya. Diba? Isa siyang magdaragat. So, mahirap pag wala silang makakasama. So, sinama ko sila dito. Kaya, nandito kami ngayon. Pero yung bahay doon sa Quezon City, ganun pa rin. Walang nakatira ngayon doon. And may plano kami na kung ano, paupahan na lang. Kasi baka mga ilang years pa rin kami magstay dito. So, hindi natin alam, God willing, magstay tayo ng matagal dito. May mga term naman kasi yan. Hindi naman lifetime na nandito kami. Kaya, paghahandaan pa rin natin yung future natin. Anong magandang plano. Yan. Kasi si Sweetheart, hindi naman din habang buhay na magbabarko siya. Kaya, kailangan mag-isip din tayo ng magandang plano. No, hindi rin naman laging bata. Yun yung sinasabi niya sa akin palagi. Tayo ay tumatanda. Kaya kailangan mag-isip-isip tayo ng pwede nating gawin. Ihanda natin yung ating future. So yun lang po. Kaya din sa nagtanong, ito po ay hindi sa amin, nakikitira lang kami dito, nakikituloy lang. And ito ay biyaya, no? Privilege ng mga church workers dito. So, nasa isang compound lang kami, kasama namin yung church. And then yung parang pinaka-pastor ng simbahan, nandun sa baba. So, third floor kami nag-stay, then sa baba namin yung pastor. Then office lang din sa pinaka-baba pa. Ayun, so kain muna tayo. 10 o'clock na guys. At may tutupiin ako mga damit. Magtutupi ako ng damit. Ang lakas ng ulan kahapon. Kaya ang tagal na rin ito sa sampayan. Mga 2 araw siya nakasampay doon. Kasi nga diba may bagyo. So, pero hindi naman papasok ng PAR. So, habagat lang. Kaya maulan din. Ngayon maaraw, na isampay ko na yung mga ibang damit. Gagawin ko ngayon, gagawa ko ng sermon. So, katatapos lang natin maglinis ang buong bahay, nakapagwalis tayo, nakapag-mop, yung banyo. Gising na rin si Kuya, si Bunso, tulog pa. Yung banyo, baka si Kuya na maglinis nun, or bukas ko na siya maasikaso. Wala nga silang pasok ngayon, di ba? Asynchronous. Kaya maluwag ang schedule. Yung mga message na pumapasok. So, gagawa muna ako ng sermon for tomorrow. Kailangan mai-ready ko para syempre handa tayo. And Sunday, ganun din. Ako din yung nagli-lead sa mga women. Sa mga nanay dito, ako din yung nagli-lead ng parang tinatawag na Sunday School. Kasi nag-aaral kami ng tungkol sa Bible tuwing linggo ng morning after ng worship service namin. So, buhay nanay, buhay ng isang church worker na wala ang asawa. Hindi kasama ang asawa. So, babalikan ko kay mamaya. Mag-ready na muna ako ng aking sermon. A few moments later. Proverbs 15:15, for the despondent, every day brings trouble. For the happy heart, life is a continual feast. Our attitudes color our whole personality. We cannot always choose what happens to us, but we can choose our attitude toward each situation. The secret to a happy heart is filling our mind with thoughts that are true, pure, and lovely, with thoughts that dwell on the good things in life. This was Paul's secret as he faced imprisonment, and it can be ours as we face the struggles of daily living.
Look at your attitudes and then examine what you allow to enter your mind and what you choose to dwell on. You may need to make some changes. Proverbs 15:15, for the despondent, every day brings trouble. For the happy heart, life is a continual feast. Thank you guys for your time. Thank you for watching TSM Slush. Boy Nanay, see you again tomorrow for another day of vlogging. Good night.